Tapos na ang 35 taon ng pagiging alipin mo, Elena. Ngayon, si Cindy na ang bagong reyna ng bahay na ito. Nanigas ang kamay ni Elena habang hawak ang paboritong ulam ni Ramon. Ang pag-ibig na itinanim niya ng ilang dekada, winasak ng isang gabi ng kataksilan. Lumayas ka na, bago ko pa ipatapon ang mga gamit mo sa labas. Bulyaw ng lalaking minahal niya. Ngunit sino nga ba ang tunay na mawawalan? Sino ang huling tatawa sa gitna ng pagguho ng isang huwad na imperyo? Sino ang tunay na may-ari ng lahat? Tapos na ang 35 taon ng pagiging alipin mo, Elena. Ngayon, si Cindy na ang bagong reyna ng bahay na ito. Kaya kung maaari, huwag mo nang pahabain ang drama dahil nakakasawa na ang mukha mong laging mukhang biktima. Ang boses ni Ramon ay kasing lamig ng bakal, walang bakas ng pag-aalinlangan o awa. Sa mga sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Elena. Hawak niya ang isang malaking mangkok ng mainit na chicken pork adobo. Ang ulam na pinagpuyatan niyang lutuin dahil ito ang paborito ni Ramon. Ang bango ng bawang at tuyo na pumuno sa buong kusina ay tila naging laso na humahagupit sa kanyang sikmura. Ang sampal na yon ay para sa bawat gabing tiniis ko ang gutom para lang may mailagay na pagkain sa mesa ng anak ko. Sigaw ni Lian, nanginginig sa galit ang kaniyang tinig. Para rin iyon, sa kapal ng mukha ninyong isipin na mabibili ninyo ang karapatan ko bilang ina. Mariin niyang niyakap ang kanyang anak, tila handang ipagtanggol ito laban sa buong mundo. Hindi ninyo siya makukuha kailanman, hindi siya laruan, at lalong hindi siya bagay na maaring bilhin ng pera. Hanggat humihinga ako, mananatili siyang nasa piling ko. At tandaan ninyo ito, mas pipiliin kong harapin ang lahat ng hirap at sakit kaysa ipaubaya siya sa mga taong walang alam, kundi ang manghusga at manakit. Sa tapat ni Ramon, nakaupo si Cindy, isang babaeng halos kasing edad lang ng kanilang panganay na anak. Nakasuot ito ng pulang damit na masyadong maiksi para sa isang disenteng hapunan, at ang mga labi nito ay nakakurba sa isang mapang-uyam na ngiti. Ang mas masakit pa rito, nakaupo si Cindy sa mismong silya na dating inuupuan ni Don Teodoro, ang yumaong ama ni Ramon na buong puso at tiyagang inalagaan ni Elena hanggang sa huling hininga nito. Ramon, anibersaryo natin ngayon, bulong ni Elena. Ang boses niya ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin, mahina, marupok, at tila anumang sandali ay madudurog. Naghanda ako. Ang paborito mo. Ang adobo na tinuro pa sa akin ng nanay mo. Humalakhak si Ramon. Isang tunog na puno ng pangungutya. Anniversary? Elena? Look at yourself in the mirror. You're dry, you're boring, at wala ka ng ibang alam gawin, kundi ang magkulong dito sa bahay at mag-alaga ng matanda. I deserve someone who makes me feel alive. I deserve happiness and it's not with you anymore. Get it? You're just a habit, a bad habit that I finally decided to break. Sumandal si Cindy sa balikat ni Ramon at hinaplos ang braso nito sa harap mismo ni Elena. Don't be too hard on her, Hon. Baka hindi niya lang matanggap na kahit anong galing niya sa kusina, hindi na niya kayang ibalik ang ganda niya. You know, Elena, staying in a marriage that's already dead is so pathetic. Pirmahan mo na yung papers para makaalis ka na rito at makahanap ng maliit na apartment na kasya sa budget mo. Nanatiling nakatayo si Elena sa dulo ng mesa. Ang bawat salita ng dalawa ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso, dahan-dahan at malalim. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na naging magaspang dahil sa paglalaban ng mga damit ni Ramon, mga kamay na may mga peklat mula sa pagluluto para sa pamilyang ito, at mga kamay na naghugas ng katawan ni Don Teodoro noong hindi na nito kayang tumayo. Sa loob ng 3 dekada, ang mga kamay na ito ang bumuo sa imperyong tinatamasa ngayon ni Ramon, ngunit ngayon, tila wala na itong silbi. So what are you waiting for? Bulyaw muli ni Ramon habang inilalapag ang isang makapal na folder
sa tabi ng mangkok ng ulam. Sign the papers. Ngayon din, huwag mong isipin na may makukuha ka sa akin dahil lahat ng ari-ariang ito ako ang nagtrabaho. I built this from nothing while you were just busy playing house. I'll give you a small amount of money para makapagsimula ka and then we're done. Ayoko nang makita ang anino mo dito bukas ng umaga. Tumingin si Elena sa portrait ni Don Teodoro na nakasabit sa dingding. Tila ba sa mga sandaling iyon, may narinig siyang bulong mula sa nakaraan. Ang kanyang puso, na kanina lang ay tila sumasabog sa sakit, ay biglang binalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen na inabot ni Ramon. Sigurado ka ba rito, Ramon? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Mayroon itong lalim na hindi kailanman naririnig ni Ramon sa loob ng 35 taon. Of course! Siguradong sigurado! Irritabling sagot ni Ramon. Sign it! Ngumiti ng bahagya si Elena. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting tila nagdadala ng babala ng isang darating na unos. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa folder, ngunit bago niya ito buksan, tinitigan niya ang kanyang asawa. Ang lalaking binigyan niya ng lahat, ngunit ang isinukli ay ang pinakamaitim na kataksilan. Sapat na ba ang 35 taon ng pagtitiis? O ito na ang simula ng pagbabayad na hindi kailanman naisip ni Ramon na darating sa kanyang pintuan? Hindi mo kailangang umiyak, Elena. Ang mga luhang yan ay masyadong mahalaga para sa isang taong hindi alam ang salitang pasasalamat. Ang tinig ni Nanay Susing, ang matandang katulong na itinuring na ring pamilya, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo si Elena sa ilalim ng maliit na bubong nang hintayan ng bus. Basa ang laylayan ng kanyang suot na bestida at yakap-yakap ang isang lumang maleta na mabilis na binalot ng plastik. Sa labas, ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa semento ay tila mga maliliit na hampas ng latigo sa kanyang pagkatao. Ilang minuto lang ang nakalilipas, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng pinto ng kanilang mansyon. Ang pintong siya mismo ang pumili ng disenyo. Ang pintong naghihiwalay sa mundong binuo niya sa loob ng 35 taon at sa kawalan na kinakaharap niya ngayon. Hindi na lumingon si Ramon nang itulak siya palabas. Mas abala ito sa pagaliw kay Cindy na tila isang linta na nakakapit sa braso ng kanyang asawa. Nay Susing, bakit ganoon? Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng paghikbi. Ibinigay ko ang lahat, mula sa aking kabataan hanggang sa maging ganito na ang itsura ko. Wala akong itinira para sa sarili ko dahil akala ko ang pamilyang ito ang aking katuwiran para mabuhay. Huminga ng malalim ang matanda at hinaplos ang basang buhok ni Elena. May mga tao talagang sadyang bulag, anak. Hindi nila nakikita ang ginto dahil masyado silang naaakit sa kintab ng mga basag na bubog. Ngunit tandaan mo, ang ulan ay hindi lamang nagdadala ng baha. Naglilinis din ito ng mga duming kailangang itapon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tila bumalik ang gunita ni Elena sa mga huling buwan ni Don Teodoro. Ang matandang ama ni Ramon ay hindi naging madaling alagaan. Dahil sa sakit na demensya, madalas itong nagiging galingit at nakakalimot. Habang si Ramon ay abala sa paggastos ng pera ng pamilya sa mga sugal at babae, si Elena ang nanatili sa tabi ng matanda. Siya ang nagpapakain, nagpapalit ng lampin, at nakikinig sa mga paulit-ulit na kwento nito tungkol sa nakaraan. Naalala niya ang isang hapon nang tila nagliwanag ang isip ni Don Teodoro. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay nang mahigpit. Ang mga mata nito ay punong-puno ng linaw at pasasalamat. Elena, sabi ng matanda sa mahinang tinig, ikaw ang tunay na anak ko. Ang dugo ko ay nananalaytay kay Ramon, pero ang kaluluwa ng pamilyang ito ay nasa iyo. Huwag kang matatakot kapag dumating ang araw na tila wala ka ng sandigan. Hanapin mo ang susi sa ilalim ng altar. Doon mo malalaman
na hindi kita kailanman pinabayaan. Pahindaman niya. Noong mga panahong iyon, inisip lang ni Elena na dala iyon ng katandaan. Hindi niya kailanman hiningi ang kapalit ng kanyang paglilingkod. Ngunit ngayon, habang nakaupo siya sa isang malamig na silya sa gilid ng kalsada, tila nagkaroon ng bagong kahulugan ang mga salitang iyon. Ang susi sa ilalim ng altar. Nay, kailangan nating bumalik sa bahay bukas, determinadong sabi ni Elena habang pinapahid ang kanyang mga luha. Hindi para magmakaawa kay Ramon. May iniwan si Don Teodoro na kailangan kong makuha. Mapanganib, Elena. Baka kung ano ang gawin sa'yo ng lalaking yon, babala ni Nanay Susing. Tapos na akong matakot, Nay. Ang babaeng pinalayas niya kanina ay ang babaeng handang mamatay para sa kanya. Ang babaeng babalik bukas ay ang babaeng natuto ng lumaban para sa kanyang sarili. Eksakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa kabila ng ingay ng ulan, narinig ni Elena ang isang formal na boses ng isang lalaki. Is this Mrs. Elena Valderrama? This is Attorney Vicente Santos, the personal legal counsel of the late Don Teodoro Valderrama. I have been monitoring the situation and I think it is time for us to meet. May mga instruksyon ng iyong biyenan na tanging sa'yo ko lamang pwedeng ibigay. Mga instruksyong magpapabago sa lahat ng akala ni Ramon ay sa kanya. Nanigas si Elena. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Tumingin siya sa malayo kung saan aninag pa ang ilaw ng mansyon na tila isang mapanlinlang na bituin. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Tanong niya. Sabihin na lang natin, Mrs. Valderrama, na si Don Teodoro ay mas matalino kaysa sa kanyang anak at alam niya kung kanino dapat ipagkatiwala ang lahat. Kita tayo bukas ng 8:00 ng umaga sa tapat ng inyong bahay. Siguraduhin mong handa ka dahil pagkatapos ng pag-uusap na ito, wala nang magiging pareho. Ibinaba ang tawag. Nanatili si Elena na nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang lamig ng gabi ay tila unti-unting napalitan ng isang apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Pati ba naman itong basahan na ito, hindi mo pa isinama kagabi? Masyado ka talagang makalat, Elena. Ang boses ni Cindy ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng isang tumpok ng mga lumang damit sa sahig. Pinapanood ni Ramon ang kanyang batang kasintahan habang humihigop ng mamahaling champagne sa gitna ng umaga. Para sa kanya, ang bawat piraso ng gamit ni Elena na itinapon ni Cindy sa labas ng pinto ay parang paglilinis ng isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Hayaan mo na, Hon. Tutal, wala namang halaga ang mga basurang yan, sabi ni Ramon habang tumatawa. Iniisip ko na kung magkano ang makukuha natin kapag naibenta na itong bahay. My business needs a major boost at ang mansyong ito ang magiging susi para bumalik ako sa tuktok. We don't need a house this big. We need cash. Umiinom sila sa gitna ng kaguluhan, hindi alintana ang mga alaala ng 35 taon na unti-unting winawasak. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay naputol ng bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Elena. Hindi siya ang basang-basa at durog na babaeng itinapon nila sa ulan kagabi. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na bestida, maayos ang buhok at ang kanyang mukha ay kasing tatag ng isang pader na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Kasunod niya si Nanay Susing na may bitbit na payong. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik dito. Asik ni Cindy habang nakapamewang at tinititigan si Elena mula ulo hanggang paa. Ano? Nakalimutan mo ba ang iyong dignidad sa ilalim ng kama? O baka naman magmamakaawa ka na tanggapin ka namin bilang katulong? Hindi kumibo si Elena. Hindi niya binigyan ng kahit isang sulyap ang babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Sa halip,
Naglakad siya ng diretso patungo sa maliit na altar sa sulok ng sala, isang sagradong lugar kung saan palaging nagdarasal si Don Teodoro noong nabubuhay pa ito. "Elena, kinakausap ka ni Cindy," sigaw ni Ramon habang padabog na ibinaba ang kanyang baso sa mesa. "Wala ka ng karapatang pumasok dito nang hindi ko pinapayagan. Lumayas ka na bago ko patawagin ang mga security." Tumigil si Elena sa harap ng altar. Tiningnan niya ang mga imahe ng santo na tila ba humihingi ng pahintulot. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi para magmakaawa sa asawa, kundi para abutin ang isang nakatagong bahagi sa ilalim ng kahoy na tuntungan ng altar. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang maliit na uka. Isang mahinang tunog ng pagkiskis ng kahoy ang narinig nang hilahin niya ang isang maliit na kahon na gawa sa narra. "Ano yan? Magnanakaw ka pa bago ka umalis?" Mabilis na lumapit si Cindy at sinubukang agawin ang kahon. Ngunit sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Elena ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang takot. Ang mga mata ni Elena ay punong-puno ng isang uri ng awtoridad na nagpatigil kay Cindy sa kanyang kinatatayuan. Sa tinging iyon, tila naramdaman ni Cindy na siya ang maliit, siya ang walang halaga, at siya ang estranghero sa bahay na yon. "Ang kahon na ito ay hindi sayo at lalong hindi kay Ramon," mahinahong sabi ni Elena. Ang boses niya ay malalim at buo. "Ibinigay ito sa akin ni Don Teodoro at gaya ng bilin niya, bubuksan ko lamang ito kapag ang kawalang hiyaan ay umabot na sa langit." "Ibigay mo sa akin yan!" Galit na sigaw ni Ramon. Nawala ang kanyang pasensya at mabilis na sumugod patungo kay Elena. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang saktan ng asawang sa tingin niya ay wala ng laban. "Lahat ng nasa bahay na ito ay akin. Akin!" Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Ramon sa mukha ni Elena, isang matigas na tinig ang bumasag sa tensyon sa loob ng silid. "Subukan mong ituloy ang balak mo, Mr. Valderrama, at sisiguraduhin kong sa kulungan ka magpapalipas ng gabi." Napahinto si Ramon. Nakatayo sa pintuan ng isang lalaking naka-Amerikana, may bitbit na folder at may seryosong mukha na tila hindi pwedeng biruin. Si Attorney Vicente Santos. Sa likod niya ay dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis. "Attorney, anong ginagawa mo rito?" Nauutal na tanong ni Ramon habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kamay. "Nandito ako para sa kliyente ko, si Mrs. Elena Valderrama," sagot ng abogado habang naglalakad papasok. "At nandito rin ako para ipaalala sa iyo na ang bahay na ito ay hindi mo ari-arian para ibenta o ipamigay sa kung sino-sino lang." Tiningnan ni Elena ang maliit na kahon sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramon na ngayon ay namumutla sa takot at kalituhan. Ang misteryo ng maliit na kahon ay nagsisimula pa lamang mabunyag. "Maupo kayo, Mr. Valderrama. Mas mabuting makinig ka ng maigi dahil ang bawat salitang bibigkasin ko ay ang huling habilin ng iyong ama. Mga salitang matagal niyang itinago para sa sandaling ito." Ang boses ni Attorney Santos ay parang isang hatol na nagpatahimik sa buong sala. Si Ramon, na kanina lang ay nagpupumigla sa galit, ay dahan-dahang naupo sa sofa, habang si Cindy ay nakatayo sa likuran niya, tila linta na hindi mapakali. Mayabang pa rin ang hitsura ni Ramon. Naniniwala siyang sa huli. Siya pa rin ang magmamana ng lahat dahil siya ang tanging anak. "Attorney, huwag na nating patagalin ito," kutyang sabi ni Ramon habang inaayos ang kanyang kwelyo. "Alam nating lahat na ako ang tagapagmana ni Papa. Si Elena, siya ay asawa ko lang at ngayong maghihiwalay na kami, wala na siyang kinalaman sa yaman ng mga Valderrama." Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, binuksan niya ang isang makapal na selyadong sobre. Kinuha ni Elena ang maliit na susi mula sa Nara box na nakuha niya sa altar at inabot ito kay Attorney Santos. Sa loob ng sobre ay may isa pang maliit na vault box
na bumukas lamang gamit ang susing iyon. Ang testamentong ito ay isinulat ni Don Teodoro 5 taon bago siya pumanaw, panimula ni Attorney Santos. Sa harap ng mga saksi at sa ilalim ng tamang proseso ng batas, idineklara niya ang mga sumusunod. Sa aking anak na si Ramon, ibinibigay ko ang lahat ng pagkakataong sinayang niya, ang lahat ng pera ng kumpanya na winaldas niya, at ang lahat ng sakit ng loob na idinulot niya sa akin. Iyan ang iyong mana, ang iyong sariling mga pagkakamali. Napatayo si Ramon, ang kanyang mukha ay nagsimulang mamula. Anong kalokohan ito? Nasaan ang mga ari-arian? Nasaan ang mansyong ito? Ipinagpatuloy ni Attorney Santos ang pagbabasa. Ang kanyang boses ay mas lalong naging seryoso. Ngunit sa aking manugang na si Elena, na siyang nagpuno sa pagkukulang ng aking anak, na siyang nag-alaga sa akin sa gitna ng aking karamdaman, at siyang nagpakita ng tunay na kahulugan ng pamilya. Sa kanya ko ipinapamana ang lahat. Ang mansyong ito, ang 5 ektaryang lupain sa Laguna, at ang 60% ng mga shares sa Valderrama Group of Companies ay legal na nakapangalan na kay Elena Valderrama. Katahimikan. Isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Ang basong hawak ni Cindy ay dahan-dahang dulas sa kanyang kamay at ang tunay na kulay ng kanyang mukha ay lumitaw. Isang maputlang anyo ng kasakiman na biglang nawalan ng pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Elena. Sa gitna ng gulat at galit ni Ramon, naglakad siya patungo sa malaking silyang gawa sa kamagong sa dulo ng sala, ang paboritong upuan ni Don Teodoro. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbawi sa kanyang sariling kapangyarihan. Pag-upo niya, naramdaman niya ang lamig ng kahoy at ang tila pagyakap ng alaala ng matanda. Sa silyang yon, hindi na siya ang asawang binaliwala. Siya na ang may-ari ng lahat. Hindi maaari ito, sigaw ni Ramon habang nanginginig ang buong katawan. Peke ang dokumentong yan. Gawa-gawa ninyo lang ito ni Elena. Ginamit niyo ang pagiging ulyanin ni Papa para makuha ang gusto niyo. Magdedemanda ako. I'll sue both of you. Mr. Valderrama, ang lahat ng pirma rito ay dumaan sa handwriting expert bago pa man mamatay ang iyong ama. Mahinahong sagot ni Attorney Santos. At mayroon kaming video recording ni Don Teodoro habang binabasa ang testamentong ito, kung saan malinaw niyang sinabi na alam niyang lolokohin mo si Elena balang araw. Ang mansyon na ito, ang hanging niyong nilalanghap sa loob ng bahay na ito, lahat iyan ay pag-aari na ni Elena. Tumingin si Ramon kay Elena. Umaasang makakakita ng awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niyang kataksilan. Si Cindy naman ay nagsimulang umatras, tila naghahanap ng paraan para makatakas sa kahihiyang paparating. Elena, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Nauutal na sabi ni Ramon. Ako ang asawa mo. Pag-usapan natin ito, please. Tumingin si Elena kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Tapos na tayong mag-usap, Ramon. Kagabi, pinalayas mo ako sa ulan. Ngayon, ang batas na ang magpapalayas sa iyo. Peke yan. Peke ang lahat ng ito. Muling sumigaw si Ramon habang sinusubukang agawin ang papel mula kay Attorney Santos, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga pulis. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon, isang tunog ng taong unti-unti nang nilalamon ng katotohanang wala na siyang babalikan. Ngunit may isang tanong na nananatili sa isip ni Elena habang hawak ang Nara box. Ano pa ang ibang lihim na itinago ni Don Teodoro na nakatago sa likod ng mga dokumentong ito? May 24 na oras kayo para lisanin ang bahay na ito. 1 minuto na lumampas doon, ituturing ko na kayong mga trespassers at hindi ako magdadalawang isip na ipakaladkad kayo sa labas. Ang boses ni Elena ay walang bakas ng galit, ngunit meron itong bigat ng isang pinal na hatol. Nakatayo siya sa gitna ng sala, pinapanood ang kanyang asawa at ang kabit nito
na tila ba mga estranghero na naligaw sa kanyang teritoryo. Ang kapangyarihan ay tuluyan ng lumipat sa kanyang mga kamay at sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong nararamdaman ni na Ramon at Cindy ang lamig ng kanilang kinabukasan. Elena, hindi mo pwedeng gawin ito. Saan kami pupunta? Wala akong pera. Lahat ng accounts ko ay naka-freeze dahil sa mga utang ng kumpanya. Ang tinig ni Ramon ay puno na ng desperasyon. Wala na ang mayabang na lalaki kagabi. Ang kaharap ni Elena ngayon ay isang taong unti-unti nang nilalamon ng sarili niyang mga maling desisyon. Iyan ang problema mo, Ramon. Hindi sa akin. Sagot ni Elena habang dahan-dahang kinukuha ang isang maliit na notebook kung saan nakalista ang lahat ng inventory ng bahay. Noong pinalayas mo ako sa gitna ng ulan, hindi mo tinanong kung saan ako pupunta. Ngayon, binibigyan pa kita ng isang araw. Magpasalamat ka sa natitira kong awa. Habang nagtatalo ang dalawa, mabilis na pumasok si Cindy sa loob ng silid tulugan. Sa kanyang isip, hindi siya pwedeng umalis ng walang bitbit. Binuksan niya ang cabinet ni Elena at sinimulang hakutin ang mga alahas na nakatago doon. Isang gintong kwintas, mga singsing na may diamante. Lahat ay pilit niyang isiniksik sa kanyang bag. Ngunit bago pa siya makalabas ng pinto, hinarang siya ni Nanay Susing. Sa likod ng matanda ay ang 2 pulis na kasama ni Attorney Santos. Saan mo dadalhin ang mga yan, Hija? Tanong ni Nanay Susing. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya. Ang lahat ng alahas na yan ay pag-aari ni Don Teodoro na ipinamana kay Elena. Ang tanging pwede mong dalhin ay ang mga damit na suot mo at ang kapal ng mukha mo. Bitawan mo ako, magnanakaw ang matandang ito. Sigaw ni Cindy habang sinusubukang umiwas, ngunit mabilis na kinuha ng pulis ang kanyang bag at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Nagkalat ang mga alahas na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila ba nagtatawanan sa kahihihiyang nararanasan ng babaeng kumuha sa kanila. Lumalapit si Elena at tiningnan ang mga alahas sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cindy. Ang mga ito ay simbolo ng katapatan, bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. Iwanan mo ang lahat ng hindi sayo. Napahiya at nanginginig sa galit, napilitan si Cindy na lumabas ng silid. Lumapit si Ramon kay Elena. Sinubukang hawakan ng kanyang kamay. Ang mga mata ay puno ng mapanlinlang na pagsisisi. Elena, isipin mo ang utang na loob mo sa akin. 35 taon tayong nagsama. Hindi mo ba kayang patawarin ang isang pagkakamali? Magbabago ako. Pangako. Paalisin natin si Cindy. Tayong 2 na lang ulit dito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Dahan-dahan siyang yumuko at may kinuhang isang bagay mula sa ilalim ng hagdan. Ito ay isang pares ng lumang tsinelas, punit-punit, marumi, at halatang luma na. Inabot niya ito kay Ramon. Ito ang tanging bagay na dinala mo ng pakasalan mo. Ako, Ramon. Ang tsinelas na ito at ang mga pangarap na ako ang tumupad para sa'yo. Ngayong aalis ka, ito lang ang ibabalik ko sa'yo. Ang lahat ng suot mo, ang sasakyang ginagamit mo, at ang bahay na tinitirhan mo, lahat iyan ay galing sa pawis ko at sa tiwala ng tatay mo. Hindi mo pag-aari ang mga yan. Natahimik si Ramon. Ang simbolismo ng tsinelas ay tila isang huling sampal sa kanyang pagkalalaki. Wala na siyang magawa, kundi ang panoorin si Elena na tumalikod at simulan ang pagpapalit ng mga kandado ng mansyon. Kinabukasan, habang hinihintay ni na Ramon at Cindy ang kanilang gamit sa labas ng gate, isang courier ang dumating at nag-abot ng isang sobre kay Elena. Binuksan niya ito sa harap ng kanyang dating asawa. Ito ay isang opisyal na liham mula sa bangko tungkol sa Valderrama Group of Companies. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa nabasa. Hindi lamang ito tungkol sa utang. Ayon sa dokumento, may isang misteryosong kumpanya
na unti-unti nang binibili ang lahat ng shares ni Ramon sa ilalim ng kanyang ilong at ang kumpanyang ito ay nagbabalak na ideklara siyang bangkarote sa loob ng susunod na linggo. Tumingin si Elena sa malayo. Sino ang taong ito na tila ba mas matagal nang nagpaplano ng pagbagsak ni Ramon kaysa sa kanya? Iba na ang liwanag sa iyong mga mata, Elena. Tila ba ang mga taon ng pagtitiis ay napalitan ng isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan? Ang tinig ni Nanay Susing ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang kanyang alaga. Nakatayo si Elena sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid. Wala na ang apron na may mantsa ng tuyo at mantika. Wala na ang lumang duster na kupas na ang kulay. Ngayon, suot niya ang isang asul na business suit na kasing talim ng kanyang bagong pananaw sa buhay. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod lang ng madalian, ay maayos na nakalugay at kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa unang pagkakataon sa loob ng 35 taon, hindi niya tinitingnan ang sarili bilang asawa ni Ramon. Tinitingnan niya ang kanyang sarili bilang Elena, ang babaeng may hawak ng sarili niyang tadhana. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakabuklat ang isang lihim na ledger na nakuha niya mula sa Nara Box. Hindi ito basta-basta listahan ng ari-arian. Ito ang mga ebidensya ng mga lihim na puhunan na ginawa ni Don Teodoro sa ilalim ng pangalan ni Elena simula pa noong bata pa ang kanilang pagsasama. Habang si Ramon ay abala sa pagwawaldas, si Elena ang tahimik na nag-aaral ng mga stocks at market trends sa ilalim ng paggabay ng matanda. Nay, hindi lang ito pera, bulong ni Elena habang hinahaplos ang mga pahina ng libro. Ito ang tiwala na ibinigay sa akin ni Papa Teodoro. Alam niya na darating ang araw na kailangan kong itayo ang sarili ko mula sa abo. Nagtungo si Elena sa lumang pabrika ng tela ng mga Valderrama, ang Valderrama Textiles. Ang gusali ay luma na. May mga bahagi ng dingding na may mga bitak at ang ingay ng mga makina ay tila ba nagluluma na rin. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng kaba at bulong-bulungan ng mga manggagawa. Alam ng lahat ang nangyari sa mansyon at natatakot sila na baka ang pagdating ni Elena ay nangangahulugan ng pagsasara ng kumpanya. Ngunit nang magsimulang magsalita si Elena, ang katahimikan ay bumalot sa buong gusali. Hindi ako nandito para tapusin ang sinimulan ni Don Teodoro. Pahayag ni Elena sa harap ng mga empleyado. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw ng may awtoridad at malasakit. Nandito ako para ituloy ito. Alam ko ang bawat hibla ng telang ginagawa ninyo dahil ako mismo ang bumibili ng mga raw materials noon habang natutulog si Ramon. Alam ko ang hirap ninyo dahil ako ang nagluluto ng pagkain ninyo tuwing Christmas party. Mula ngayon, ang Valderrama Textiles ay hindi na pag-aari ng isang taong hindi kayo kilala. Pag-aari na ito ng isang taong kasama ninyong lumaban. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa loob ng pabrika. Ang mga manggagawa na dati ay walang mukha sa paningin ni Ramon, ay ngayon ay nakahanap ng isang pinuno na may puso. Habang nagtatagumpay si Elena sa isang madilim at masikip na apartment sa kabilang bahagi ng lungsod, nararanasan ni na Ramon at Cindy ang kabiligtaran. Ang amoy ng kanal at ang ingay ng mga kapitbahay ay tila ba isang parusa sa kanilang kasalanan. Nakaupo si Ramon sa isang silyang plastik. Tinititigan ang kanyang huling 500 piso. Ramon, hindi ko kaya rito. May mga ipis sa banyo at ang init-init. Sigaw ni Cindy habang itinatapon ang kanyang designer bag sa maruming sahig. Gawin mo ang paraan. Akala ko ba ikaw ang hari ng mga Valderrama? Bakit tayo nandito sa butas na ito? Manahimik ka, Cindy. Kung hindi dahil sa mga luho mo, sana may naitabi pa akong pera bago tayo pinalayas. Bulyaw ni Ramon, ngunit ang kanyang boses ay wala nang dating na lakas. Ngayon niya lang napagtanto na ang lahat ng ganda ni Cindy
ay tila ba kumukupas na rin sa gitna ng kahirapan. Bumalik si Elena sa kanyang opisina sa mansyon, pagod ngunit may ngiti sa labi. Ngunit ang kanyang nangiti ay agad na nawala nang makita niya ang isang itim na sobre sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya ito at bumagsak ang isang piraso ng papel na may mga ginupit na letra mula sa dyaryo. Hindi sa'yo ang lahat ng ito. Isang pagkakamali ang kumuha sa hindi sa'yo. Mag-ingat ka, Elena. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Sino ang nagpadala nito? Si Ramon ba na puno ng galit? O ang misteryosong kumpanya na unti-unting lumalamon sa shares ng Valderrama Group? Bago pa siya makatawag ng security, kumatok ang kanyang sekretarya. Madam Elena, may isang lalaki po sa labas. Ayaw magbigay ng pangalan, pero sabi niya, may mahalaga siyang impormasyon tungkol sa mga utang ni Ramon at sa isang tao na nagngangalang Marcos. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Marcos? Hindi pamilyar ang pangalang iyon, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay tila ba lumalapit na sa kanyang pintuan. Ang negosyo ay hindi parang pagluluto sa kusina, Elena. Dito, kapag hindi ka marunong mangagat, ikaw ang lalapain. Ang boses ni Mr. Gardo, isang matanda at tusong negosyante na matagal nang karibal ng mga Valderrama, ay puno ng pagmamaliit. Nakaupo siya sa harap ng mesa ni Elena. Kampanteng nakasandal habang nilalaro ang kanyang mamahaling relo. Para sa kanya, si Elena ay isang dekorasyon lamang sa opisina na madaling takutin o bilhin. Ibinibigay ko sa iyo ang alok na ito dahil sa respeto ko kay Don Teodoro. Patuloy ni Gardo habang inilalapag ang isang kontrata. Bilin ko ang 60% ng iyong shares sa halagang sapat na para mamuhay ka ng marangya habang buhay. Huwag mo nang hintayin na malubog ang Valderrama Textiles sa utang na iniwan ni Ramon. Tiningnan ni Elena ang dokumento. Pagkatapos ay dahan-dahang tumingin kay Mr. Gardo. Walang kaba sa kanyang mga mata. Naalala niya ang sinabi ni Don Teodoro noon. Ang mga buwaya, Elena, ay unang sumusugod kapag naamoy nila ang dugo ng baguhan. Ngunit huwag mong ipakita na nasasaktan ka dahil ang katahimikan ang pinakamabisang sandata. Mr. Gardo, mahinahong simula ni Elena habang isinasara ang folder nang hindi man lang ito binabasa ng buo. Ang halagang inaalok ninyo ay hindi sapat para mabili kahit ang isang sulok ng pabrikang ito. At kung iniisip ninyo na babagsak ang kumpanyang ito dahil wala na si Ramon, nagkakamali kayo. Si Ramon ang naging anay at ngayong wala na siya. Mas tumibay ang pundasyon ng Valderrama Textiles. Nawala ang ngiti sa labi ni Gardo. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Pinagsisisihan mo ang katigasan ng ulo mo, Elena. Isang housewife ka lang. Wala kang alam sa mundong ito. Isang housewife na nagpatakbo ng buhay ng isang don at isang kumpanya sa likod ng tabing. Tugon ni Elena habang tumatayo. Tapos na ang oras ninyo, Mr. Gardo. Pakisabi na lang sa kung sino mang nag-uudyok sa inyo na bumili na ang Valderrama ay hindi na kailanman magiging madaling biktima. Pag-alis ni Gardo, pumasok ang kanyang sekretarya na may dalang isang pumpon ng bulaklak. Ang mga rosas ay pula at mabango. Tila ba simbolo ng pag-ibig, ngunit para kay Elena, ang amoy nito ay tila ba nabubulok na basura. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Elena. Si Mr. Ramon po, madam. Nasa labas po siya nagpupumilit na pumasok. Sagot ng sekretarya na may halong pag-aalinlangan. Ilang sandali pa, pumasok si Ramon. Ang kanyang suot ay gusot. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng puyat. Ngunit sinisikap niyang magmukhang kaaya-aya. May dala siyang isang maliit na box ng paboritong tsokolate ni Elena noon. Elena, hon, kumusta ka na? Ang boses ni Ramon ay puno ng huwad na tamis. Isang himig na matagal ng kabisado ni Elena. Nabalitaan ko ang tungkol kay Gardo. Alam kong mahirap ang ginagawa mo. Nandito ako para tulungan ka. Kahit bilang consultant man lang, alam mo naman na
Ako ang may alam ng pasikot-sikot dito. Hindi man lang siya tiningnan ni Elena. Ipinagpatuloy niya ang pagpirma sa mga tseke ng kumpanya. Ang pasikot-sikot na alam mo, Ramon, ay ang daan patungo sa pagkalugi. Huwag kang mag-alala sa akin. Mas maayos ang takbo ng kumpanya ngayong hindi na kita kailangang pagtakpan sa mga utang mo. Elena, seryoso ako. Lumapit si Ramon at sinubukang hawakan ang balikat ni Elena, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Nagkamali ako kay Cindy. Tama ka. Wala siyang ibang alam kundi ang ubusin ang pera ko. Ngayong wala na tayong pera, pinapakita na niya ang tunay niyang kulay. Gusto ko nang bumalik sa'yo, sa pamilya natin. Walang pamilyang babalikan ang isang taong winasak mismo ang kanyang tahanan, malamig na sabi ni Elena. Kumuha ka ng 5,000 piso sa sekretarya ko at lumabas ka na. Iyan ang huling tulong na makukuha mo sa akin. Lumabas si Ramon na puno ng kahihiyan at galit. Ngunit bago pa makahinga, nang maluwag si Elena, lumapit sa kanya si Nanay Susing na may bitbit na isang lumang wallet. Anak, naiwan ito ng babaeng iyon, ni Cindy, noong araw na pinalayas sila, sabi ni Nanay Susing. Binuksan ko para tingnan kung may ID pero may nakita akong kakaiba. Kinuha ni Elena ang wallet at mula sa isang tago nitong bulsa, inilabas niya ang isang luma at kupas na larawan. Nanigas ang kanyang buong katawan. Sa larawan, nakatayo ang isang batang Cindy, yakap-yakap ang isang lalaking may pagkakahawig kay Don Teodoro. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na maikling mensahe. Para sa aking bunsong anak, mula kay Papa. Binitawan ni Elena ang larawan. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa tila isang babala ng isang lihim na mas malalim pa sa pagkakaalam niya. Kung anak ni Don Teodoro si Cindy, ibig sabihin ay magkapatid sila ni Ramon sa ama? At ano ang kinalaman ng misteryosong Marcus sa lahat ng ito? Isang katotohanan ang unti-unting lumilitaw. Ang pagpasok ni Cindy sa buhay ni Ramon ay hindi isang aksidente. Ito ay isang planadong pagsira na nagsimula pa bago pa man mamatay ang matanda. Ang bawat kislap ng mga mamahaling bato sa loob ng mall na ito ay tila mga matalas na sulyap ng tadhana, mapaglaro, mapanghusga, at walang pinipiling bibiktimahin. Nakatayo si Elena sa gitna ng isang marangyang butik. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na bakas ang pait ng nakaraan. Suot niya ang isang eleganteng silk blouse na kulay krema, habang hawak ang isang maliit na bag na gawa sa katutubong hiba. Isang simbolo ng kanyang itinataguyod na charity para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng mall ay may kasamang tunog ng tiwala. Isang musikang hindi kailanman narinig ni Ramon noon. Sa di kalayuan, sa loob ng isang tindahan ng mga mamahaling relo, nakita niya si Cindy. Ngunit hindi na si Ramon ang kasama nito. Nakakapit ang babae sa braso ng isang lalaking mas bata at halatang mas mayaman. Tila ba isa itong bagong tropeo na nakuha niya sa gitna ng kanyang pangangaso. Ang tawa ni Cindy ay umaalingaw-ngaw, puno ng huwad na ligaya, habang itinuturo ang isang gintong relo na mas mahal pa sa 3 buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Iyan ba ang kaligayahan na hinahanap mo, Cindy? Ang kislap na madaling maglaho kapag wala na ang pera? Bulong ni Elena sa kanyang sarili habang dahan-dahang umiiling. Hindi na lumapit si Elena. Hindi na niya kailangang magpakita ng galit. Ang makita ang sariling kataksilan ni Cindy sa harap ng publiko ay sapat na parusa na para sa mga kasalanan nito. Ngunit ang tunay na hagupit ng karma ay naghihintay sa labas ng gusali. Dahil sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan, nagkagulo ang mga sasakyan sa parking area. Nagpasya si Elena na lumabas para hanapin ang kanyang sasakyan. Sa gitna ng dilim at lamig, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng uniforme ng isang parking attendant. Basang-basa ito, ang kanyang katawan,
ay nanginginig sa ginaw habang pilit na inaayos ang daloy ng trapiko. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila ba pasan-pasan niya ang lahat ng bigat ng mundo. Nang tumigil ang sasakyan ni Elena sa harap ng lalaki para kumuha ng tiket, hindi niya agad nakilala ang mukha nito dahil sa suot nitong lumang cap na natatakpan ng tubig ulan. Dahan-dahang ibinaba ni Elena ang salamin ng kotse at kumuha ng 500 piso mula sa kanyang pitaka. Ito, pambili mo ng mainit na kape at gamot. Mukhang masama ang pakiramdam mo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng habag na likas sa kanyang pagkatao. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay para tanggapin ang pera, ngunit nang magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang paghinga ng buong mundo. Ang lalaking parking attendant ay walang iba, kundi si Ramon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yabang at pangungutya, ngayon ay puno ng matinding kahihiyan at pighati. Elena, bulong ni Ramon, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig dahil sa ingay ng ulan na tumatama sa bubong ng kotse. Nanigas si Elena. Hindi niya inakala na sa ganitong paraan sila muling magkikita. Ang lalaking dati ay nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan at nandidiri sa mga taong nasa lansangan ay ngayon ay isa na sa kanila. Ang 500 pisong iniabot ni Elena ay tila naging isang mainit na uling na humahapdi sa palad ni Ramon. Ramon, tanging nasabi ni Elena. Wala siyang naramdamang katuwaan sa nakitang kalagayan ng dating asawa. Ang naramdaman niya ay isang malalim na lungkot para sa isang taong piniling itapon ng lahat para sa isang pangarap na gawa sa buhangin. Elena, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Sinubukang lumapit ni Ramon, ngunit bigla siyang inatake ng isang matinding ubo. Ang kanyang mukha ay namutla at napahawak siya sa gilid ng sasakyan para hindi mabuwal. Ang kanyang mga labi ay nangingitim, isang senyales na hindi lamang pagod ang nararamdaman niya, kundi isang sakit na matagal na niyang itinatago. Madam, may problema po ba? Tanong ng driver ni Elena. Hindi nakasagot si Elena. Nakatingin lamang siya kay Ramon na ngayon ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot nito, ang puso ni Elena ay hindi pa rin kayang makakita ng isang taong naghihirap nang hindi nakakaramdam ng kurot. Tara na! Utos ni Elena sa kanyang driver, ngunit bago itaas ang salamin, nakita niya ang huling sulyap ni Ramon. Isang sulyap ng isang taong alam na wala na siyang pag-asang bumalik sa liwanag. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan ni Elena ang side mirror. Nakita niya si Ramon na nakatayo sa gitna ng baha. Unti-unting lumiliit ang kanyang figura hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng dilim at malakas na buhos ng ulan. Ngunit isang malakas na tunog ng pagkabuwal ang narinig ng mga tao sa paligid. May nahimatay! Tulong! Ang parking attendant nahimatay. Sigaw ng isang babae sa labas. Napahinto ang puso ni Elena. Lilingon ba siya? Tutulungan ba niya ang taong naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat? O hahayaan na lang niya na ang ulan ang maghugas sa lahat ng alaala ng lalaking kailanman ay hindi natutong magmahal ng tunay? Ang bawat pintig ng puso ng isang taong nagkasala ay tila isang marahang katok sa pinto ng kapatawaran. Minsan ay nakabubuhay, madalas ay nakakabaliw sa bigat ng pagsisisi. Nakatitig si Elena sa kawalan habang ang kanyang sasakyan ay bumabagtas sa madilim na kalsada pabalik sa mansyon. Hindi maalis sa kanyang isipan ang anyo ni Ramon na nakahandusay sa basang semento, ang uniforme nitong pang-parking na puno ng putik at ang mga matang wala ng buhay. Sa loob ng 35 taon, ang lalaking iyon ang kanyang mundo. Ngunit sa isang iglap, naging isang estrangherong kailangan na lamang kaawaan. Anak, kanina ka pa hindi kumikibo. Pansin ni Nanay Susing nang makarating sila sa bahay. Naghanda ang matanda ng mainit na tsaa at inilapag ito sa harap ni Elena.
Nabalitaan ko ang nangyari sa mall. Dinala raw si Ramon sa pampublikong ospital. Huminga ng malalim si Elena. Ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay hindi sapat para alisin ang lamig na nararamdaman niya sa dibdib. Nay, bakit parang kasalanan ko pa? Bakit kahit ginawa niya sa akin ang lahat ng yon, hindi ko pa rin matiis na makita siyang ganoon? Hinawakan ni Nanay Susing ang kamay ni Elena. Hindi mo kasalanan ng maging mabuti, Elena. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili mong katahimikan. Ang galit ay parang uling na hawak mo habang hinihintay mong mapaso ang iba. Sa huli, ikaw lang ang nasasaktan. Kung tutulungan mo siya, gawin mo ito dahil iyon ang dictates ng iyong puso, hindi dahil sa utang na loob. Kinabukasan, nagtungo si Elena sa ospital, ngunit hindi siya pumasok bilang dating asawa. Gamit ang kanyang impluwensya at pera, kinausap niya ang administrador ng ospital. Binayaran niya ang lahat ng bayarin ni Ramon mula sa operasyon sa baga hanggang sa mga gamot na kailangan nito. Sa ilalim ng isang kondisyon, mananatili siyang anonimo. Ayaw niyang isipin ni Ramon na may pagkakataon pa silang magbalikan. Ang tulong niya ay isang huling regalo para sa kanilang nakaraan. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, nakita niya si Cindy na papalabas ng kwarto ni Ramon. Ngunit hindi ito ang nag-aalalang kasintahan na inaasahan ng marami. Mabilis ang bawat hakbang ni Cindy, palingalinga sa paligid, at mahigpit na hawak ang pitaka ni Ramon na dati ay punong-puno ng pera. Nagtago si Elena sa likod ng isang malaking haligi at pinanood ang susunod na eksena. Nakita niyang binuksan ni Cindy ang pitaka. Kinuha ang huling ilang libong piso na natitira roon at walang kaabog-abog na itinapon ang pitaka sa basurahan ng ospital. Mamatay ka na, kung mamamatay ka, Ramon, bulong ni Cindy na sapat na para marinig ni Elena mula sa kanyang kinaroroonan. Wala ka ng silbi. Akala ko ba yayaman ako sa'yo? Basura ka lang din pala. Tumalikod si Cindy at tuluyang nilisan ng ospital nang hindi man lang lumingon sa pintuan ng kwarto kung saan nakikipaglaban si Ramon para sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang matinding puot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Ramon na nabulag ng isang huwad na ningning. Dahan-dahang lumapit si Elena sa bintana ng kwarto ni Ramon. Mula sa labas, nakita niya ang dating asawa na nakakabit sa iba't ibang makina. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong lupa na matagal nang hindi nadadaluyan ng tubig. Wala na ang kapangyarihan, wala na ang yaman, at ngayon, wala na rin ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang tapat na asawa. Nanatili si Elena doon ng ilang minuto. Tahimik na pinagmamasdan ng bawat pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Ramon. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng pamamaalam sa lalaking minahal niya noon at luha ng pagtanggap sa babaeng naging matatag siya ngayon. Nang maramdaman niyang nagagalaw ang mga daliri ni Ramon, mabilis na lumayo si Elena. Ayaw niyang ito ang unang makita ni Ramon paggising nito. Ayaw niyang magkaroon ito ng maling pag-asa. Sa loob ng kwarto, dahan-dahang iminulat ni Ramon ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila isang malawak na disyerto ng kalituhan. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka. Elena. Ang mahinang boses ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Sa gitna ng kanyang delirium, ang pangalan ng babaeng sinaktan niya ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Bumukas ang pinto, isang anino ang pumasok. Akala ni Ramon ay ang kanyang panalangin ay dininig. Ngunit ang mukhang sumilip sa kanya ay hindi ang maamong mukha ni Elena. Ito ay si Cindy na bumalik hindi para mag-alaga, kundi para sa isang huling masamang balak na maaring tuluyang tumapos sa lahat. Gising ka na pala, Ramon. Ang boses ni Cindy ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot
sa leeg ng may sakit. Mabuti naman dahil may kailangan ka pang pirmahan bago ka tuluyang mawala sa mundong ito. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Ramon. Sa mundong ito, ang mahihina ay tinatapak-tapakan lang at ang tangang katulad mo ay dapat lang mawalan. Ang boses ni Cindy ay tila laso na dahan-dahang pumapatak sa pandinig ni Ramon. Wala na ang malambing na tinig na dati ay nagpapalambot sa kanyang puso. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may mga matang kasing tigas ng bato at pusong kasing pait ng apdo. Inilapit ni Cindy ang isang dokumento sa mukha ni Ramon. Ang mga daliri nito ay madiing nakahawak sa ballpen na pilit isinusubo sa nanginginig na kamay ng may sakit. Pirmahan mo ito, utos ni Cindy. Isang affidavit na nagsasabing pinilit ka lang ni Elena na pirmahan ang waiver ng mga ari-arian mo. Sabihin mo na binalak niyang lasunin ka, kaya ka nagkasakit. Kapag napirmahan mo ito, mababawi natin ang mansyon, mababawi natin ang pera, at pangako, aalagaan kita. Tumingin si Ramon sa mga mata ni Cindy, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng pagmamahal na ipinangako nito noon. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang refleksyon ng sarili niyang kamangmangan. Ang bawat hininga ni Ramon ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. At sa gitna ng kanyang paghihirap, ang babaeng itinuring niyang liwanag ay siya pa palang magbabaon sa kanya sa kadiliman. Hindi, magsisinungaling. Hirap na sambit ni Ramon. Pirmahan mo! Bulyaw ni Cindy habang marahas na hinahawakan ang balikat ni Ramon. Hindi alintana ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito. Huwag kang magmalinis. Pareho tayong makasalanan dito. Ngunit bago pa man madapo ang dulo ng ballpen sa papel, ang pinto ng kwarto ay bumukas ng malakas. Pumasok ang dalawang lalaking nakauniforme ng security mula sa kumpanya ni Elena. Kasunod ang isang pamilyar na figura na nagpatahimik sa buong silid. Si Elena. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang anyo ay puno ng puot at awtoridad. Hindi na siya ang babaeng iiyak lang sa isang sulok. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hanging nagpatahimik sa ingay ng kasamaan ni Cindy. Bitawan mo siya, Cindy. Ang boses ni Elena ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat sentimo na sinusubukan mong nakawin ay may katumbas na taon sa likod ng rehas at sisiguraduhin ko na hindi ka na makakalabas doon. Humalakhak si Cindy, isang tunog na puno ng desperasyon. At ano naman ang gagawin mo, Elena? Akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Wala kang ebidensya. Mahal ako ni Ramon. Dahan-dahang lumapit si Elena at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng kama. Mula sa loob nito, inilabas niya ang lumang larawan na nakuha niya mula sa wallet ni Cindy. Ang larawan ni Cindy kasama si Don Teodoro. Mahal ka ni Ramon? O baka naman ang mahal mo ay ang galit mo sa pamilyang ito? Tanong ni Elena. Alam ko na ang lahat, Cindy. Alam ko na ikaw ang dahilan kung bakit inatake sa puso si Don Teodoro nung gabing nalaman niya ang tungkol sa mga ilegal mong transaksyon sa kumpanya. Alam ko na hindi ka lang isang kabit. Ikaw ang anak ng babaeng sinubukang sirain ang pagsasama ni na Don Teodoro at ng kanyang asawa noon. Nandito ka para maghiganti, hindi ba? Nanigas si Cindy. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay namutla. Hindi lang ikaw ang biktima rito, Ramon. Baling ni Elena sa kanyang dating asawa na ngayon ay tulala at lumuluha. Ginamit ka niya. Ginamit niya ang kahinaan mo para wasakin ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Siya ang pumatay sa tatay mo sa pamamagitan ng stress at pananakot at ngayon, ikaw naman ang susunod niyang papatayin. Sa isang iglap ng matinding galit, sinubukang sumugod ni Cindy kay Elena. Ngunit ang tunog ng isang malakas na palad na tumama sa pisngi ni Cindy ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto.
Ang sampal na yon ay hindi lamang galing sa galit ni Elena, kundi galing sa 35 taon ng sakripisyo na niyurakan ng babaeng nasa harap niya. Napaupo si Cindy sa sahig, hawak ang kanyang namumulang pisngi. Ang mga security ay mabilis na humawak sa kanyang mga braso para ilabas siya sa kwarto. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay unti-unting nawala habang hinihila siya palayo sa pasilyo ng ospital. Naiwan ang katahimikan sa loob ng silid. Lumapit si Elena sa tabi ng kama ni Ramon. Tiningnan niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang buhay sa loob ng maraming dekada. Ang lalaking ngayon ay isang guho na lamang ng kanyang dating sarili. Elena, patawad. Bulong ni Ramon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Tinitigan siya ni Elena ng matagal. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng habag at ng alaala ng sakit. Piliin mo, Ramon, ang babaeng pumatay sa tatay mo sa sama ng loob o ang babaeng binaliwala mo para sa kanya. Ngayong alam mo na ang katotohanan, kaya mo bang mabuhay sa bigat ng iyong mga maling desisyon? Iniwan ni Elena ang tanong na iyon na nakabitin sa hangin. Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan si Ramon sa gitna ng kanyang sariling impyerno ng pagsisisi. Ang pinakamasakit na bilangguan ay hindi ang gawa sa bakal at semento, kundi ang isang pusong punong-puno ng mga sana at bakit na huli na para mabigyan ng sagot. Nakatitig si Ramon sa puting kisame ng ospital. Ang bawat tunog ng monitor na nagbabantay sa kanyang tibok ng puso ay tila isang dambuhala na nagpapaalala sa kanya ng bawat segundo ng buhay na kanyang sinayang. Wala na ang sigaw ni Cindy. Wala na ang mapanlinlang na pabango nito. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng gamot at ang nakabibinging katahimikan ng kanyang sariling konsensya. Sa loob ng 35 taon, inakala ni Ramon na siya ang hari. Inakala niya na ang pag-ibig ni Elena ay isang permanenteng kasangkapan sa bahay na kahit kailan ay hindi mawawala. Ngunit sa isang iglap, napagtanto niya na ang mansyon na ipinagmalaki niya ay itinayo sa ibabaw ng mga sakripisyo ng isang babaeng hindi niya kailanman pinahalagahan. Patawarin mo ako, Papa. Ang hikbi ni Ramon ay gumagaralgal sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang mga huling sandali ni Don Teodoro, ang mga matang puno ng babala na binalewala niya dahil sa pagkasilaw sa ganda ni Cindy. Ngayon, alam na niya ang totoo. Ang babaeng pinili niya ang siyang pumatay sa lalaking nagbigay sa kanya ng buhay. Ang bigat ng katotohanan ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. Bit-bit ang ilang mga dokumento. Wala na ang galit sa kanyang mukha. Tanging isang malalim na pagod at kapayapaan na lamang ang makikita rito. Sa kabilang banda, nabalitaan na ni Elena mula kay Attorney Santos na si Cindy ay opisyal ng dinampot ng mga awtoridad sa lobby ng ospital dahil sa kasong fraud, theft at ang seryosong investigasyon sa pagkamatay ni Don Teodoro. Elena, pilit na bumangon si Ramon kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya alintana ang sakit ng mga tubo na humahila sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama at lumuhod sa sahig. Sa paanan ng babaeng dati ay itinuturing niya lamang na asawa sa papel. Ramon, bumalik ka sa higaan mo. Hindi mo na kailangang gawin ito, mahinahong sabi ni Elena. Ngunit hindi siya gumalaw para tulungan itong tumayo. Hindi, Elena. Hayaan mo ako. Ang mga luha ni Ramon ay bumabagsak sa makintab na sahig ng ospital. Hindi ako lumuluhod para sa pera. Hindi ako lumuluhod para sa mansyon. Lumuluhod ako dahil ngayon ko lang nakita kung gaano ako kadumi sa harap ng isang anghel na katulad mo. Sinayang ko ang 35 taon ng buhay ko. Sinayang ko ang babaeng tunay na nagmahal sa akin. Humahagulgol si Ramon. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Patawarin mo ako.
Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil kailangan ng kaluluwa ko ang kapatawaran mo para makahinga. Kahit wag mo na akong tanggapin ulit, kahit itapon mo na ako sa kalsada, patawarin mo lang ako, Elena. Huminga ng malalim si Elena. Tiningnan niya ang lalaking nasa kanyang paanan. Ang lahat ng pait, ang lahat ng gabi ng pag-iyak, at ang lahat ng hapdi ng pagtataksil ay tila unti-unting tinatangay ng hangin. Pinapatawad na kita, Ramon, bulong ni Elena. Matagal na. Dahil kung hindi kita papatawarin, habang buhay din akong nakatali sa sakit na idinulot mo. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang tiwala ay parang isang basong kristal. Maaari mong pulutin ang mga piraso, ngunit ang mga lamat ay mananatili habang buhay. Sapat na yon, sapat na yon, hikbi ni Ramon habang isinusubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa gitna ng madamdaming eksenang yon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Elena. Ang kanyang sekretarya sa pabrika ang tumatawag. Sa kabilang linya, ang boses nito ay punong-puno ng takot at taranta. Madam Elena! Madam! Ang lumang factory? Ang Valderrama Textiles? May sunog po. Mabilis pong kumakalat ang apoy sa bodega ng mga tela. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ano? Paanong nangyari iyon? Nasaan ang mga tao? Ligtas po ang mga manggagawa. Pero ang mga lumang records at ang huling disenyo ni Don Teodoro na kinuha ninyo sa Narabox, nandoon po sa opisina sa loob. Madam, baka matupok ang lahat ng alaala ni Don Teodoro. Nabitiwan ni Elena ang kanyang bag. Ang pabrikang iyon ang huling koneksyon niya sa kanyang biyenan. Habang ang lahat ay natitigagal, isang mabilis na anino ang dumaan sa tabi ni Elena. Sa kabila ng panghihina, sa kabila ng sakit, biglang tumayo si Ramon at tumakbo palabas ng kwarto nang walang suot na tsinelas. Ang kanyang dextrose ay hinugot niya ng marahas mula sa kanyang kamay. Ramon! Saan ka pupunta? Ramon! Sigaw ni Elena. Ngunit hindi lumingon si Ramon. Sa kanyang isip, mayroon na lamang siyang isang pagkakataon para patunayan na may halaga pa ang kanyang buhay. Isang pagkakataon para iligtas ang tanging bagay na natitira sa karangalan ng kanyang ama. Ang bawat dila ng apoy na lumalamon sa tuyong kahoy ng lumang pabrika ay tila mga anino ng nakaraan. Mabangis, mainit at handang tupukin ang lahat ng alaala ng isang pamilyang binuo sa pag-ibig at winasak ng pagkakamali. Pagdating ni Elena sa Valderrama Textiles, ang langit ay kulay kahel na at puno ng makapal at maitim na usok. Ang init ay humahagupit sa kanyang balat kahit malayo pa siya sa gusali. Ang mga manggagawa ay nagtatakbuhan, may mga bitbit na timba ng tubig, habang ang iba ay umiiyak na lamang habang pinapanood ang kanilang pinagkakakitaan na unti-unting nilalamon ng apoy. Ngunit ang mas nakapagpatigil sa tibok ng puso ni Elena ay ang nakita niya sa tapat ng nagbabagang bodega. Isang lalaking nakasuot ng puting damit ospital, nakapaa, at nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa nagliliyab na opisina sa itaas. Si Ramon. Ramon, huwag! Huwag kang papasok! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng nagbabagsakang mga bahagi ng bubong. Hindi lumingon si Ramon. Sa kanyang mga mata, ang apoy ay hindi panganib, kundi isang pagkakataon, isang purgatorio na kailangan niyang lundagan para mahugasan ang kanyang mga kasalanan. Sa loob ng silid na yon, sa gitna ng nagbabagang mesa, nandoon ang Narabox na naglalaman ng mga orihinal na disenyo ni Don Teodoro, ang mga dokumento ng pamilya, at ang tanging ebidensya ng dangal na sinayang niya. Para sa iyo ito, Papa. Para sa iyo, Elena. Bulong ni Ramon bago siya tuluyang pumasok sa loob ng makapal na usok. Ramon! Ang sigaw ni Elena ay puno ng takot. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng 35 taon ng pagtitiis, hindi niya kayang panoorin ang lalaking ito na mamatay sa harap niya.
Sa loob ng pabrika, ang hangin ay parang kumukulong tubig. Bawat hininga ni Ramon ay tila sumusunog sa kanyang baga. Ang usok ay bumabalot sa kanyang paningin, ngunit ang kanyang kamay ay pilit na kumakapa sa pamilyar na pasilyo. Ilang beses siyang nadapa. Ang kanyang mga tuhod ay nasugatan sa mga basag na bubog. Ngunit hindi siya tumigil. Nang makarating siya sa opisina, ang apoy ay nasa pintuan na. Nakita niya ang Nara box sa ibabaw ng mesa. Tila ba naghihintay sa kanya. Gamit ang kanyang huling lakas, niyakap niya ang kahon sa kanyang dibdib. Ang init ng kahoy ay humahapdi sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang isiping mawawala ang huling alaala ng kanyang ama. Sa labas, ang mga bumbero ay nagsisikap na apulahin ang apoy, ngunit ang lahat ay nakatingin sa pintuan. Ilang minuto na ang lumipas. Ang pag-asa ni Elena ay unti-unti nang naglalaho. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang bumubulong ng panalangin. At pagkatapos, sa gitna ng makapal na usok, isang anino ang lumitaw. Dahan-dahang lumabas si Ramon. Ang kanyang puting damit ay naging itim na sa uling at abo. Ang kanyang balat ay may mga bakas ng paso at ang kanyang bawat hakbang ay tila isang milagro. Ngunit sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang Nara box. Ligtas, hindi nasunog at buo. Bago pa siya tuluyang makalapit sa kalsada, bumigay ang kanyang mga binti. Bumagsak si Ramon sa putikan, ngunit ang kahon ay nanatiling nasa itaas ng kanyang dibdib. Tila ba ito ang pinakaimportanteng kayamanan sa buong mundo? Mabilis na tumakbo si Elena patungo sa kanya. Niluhuran niya ang sugatang asawa at dahan-dahang inangat ang kanyang ulo mula sa putikan. Ang mukha ni Ramon ay puno ng uling, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay payapa. Elena, ang mga disenyo ni Papa, ligtas sila, mahinang sabi ni Ramon, bago siya nawalan ng malay sa mga bisig ni Elena. Ang mga manggagawa na dati ay galit kay Ramon ay natahimik. Nakita nila ang isang taong handang ibuwis ang buhay para sa isang bagay na higit pa sa pera. Nakita nila ang pagbabago ng isang hampas lupa tungo sa isang lalaking marunong ng magsakripisyo. Inakap ni Elena ang sugatang si Ramon sa gitna ng gulo, usok at sirena ng mga bumbero. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila ba nakikiramay at naguhugas sa mga huling bakas ng puot. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na ang apoy ay hindi lamang tumupok sa gusali. Tinupok din nito ang huling pader na naghihiwalay sa kanila mula sa tunay na kapatawaran. Ang tunay na liwanag ng umaga ay hindi nanggagaling sa araw, kundi sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan matapos ang mahabang panahon ng pakikidigma sa sariling hapdi. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Valderrama ay hindi na ang tahimik at malamig na kuta ng mga lihim at kataksilan. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng buhay. Amoy ng mga sariwang bulaklak at tinig ng mga kababaihang binibigyan ni Elena ng bagong pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang foundation. Sa loob ng isang malaking ballroom sa lungsod, ang lahat ng mata ay nakatuon sa entablado. Nakasuot si Elena ng isang marangyang terno na gawa sa telang hinabi sa sarili niyang pabrika. Isang disenyong hango sa mga huling guhit ni Don Teodoro na nailigtas mula sa apoy. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang ngiti ay totoo, at ang kanyang presensya ay nagbibigay ng inspirasyon sa bawat taong naroroon. Ang parangal na ito ay hindi para sa akin. Panimula ni Elena nang tanggapin niya ang tropeo bilang Businesswoman of the Year. Para ito sa bawat babaeng sinabihang wala siyang silbi. Para ito sa bawat asawang nagtiis sa dilim dahil akala niya ay doon siya nararapat. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman na nakuha natin,
kundi sa dami ng taong tinulungan nating bumangon, kasabay natin. Sa loob ng 35 taon, nanilbihan ako sa isang tao. Ngayon, naninilbihan ako sa aking pangarap at sa aking kapwa. Ang palakpakan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa pampang, puno ng paghanga at pagkilala. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Nanay Susing, pinapahid ang kanyang mga luha ng katuwaan. Alam ng matanda ang bawat sugat na pinagdaanan ni Elena bago marating ang rurok ng tagumpay na ito. Pagkatapos ng selebrasyon, bumalik si Elena sa mansyon. Hindi siya nagtungo sa kanyang opisina, kundi sa malawak na hardin sa likod ng bahay. Ang hardin na dati ay tuyot at puno ng damo ay isa na ngayong paraiso ng mga rosas at halaman. Doon, nakita niya ang isang lalaking dahan-dahang nagdidilig ng mga bulaklak, si Ramon. Hindi na siya ang lalaking laging naka-Amerikana at amoy alak. Ngayon, suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon na pangtrabaho. Mayroon siyang bahagyang pilay sa kanyang paglakad, isang permanenteng paalala ng gabing pumasok siya sa apoy, at ang kanyang mga braso ay may mga peklat ng paso. Ngunit ang kanyang mukha ay payapa. Wala na ang yabang, wala na ang puot. "Kumusta ang mga rosas, Ramon?" Marahang tanong ni Elena habang lumalapit. Napahinto si Ramon at dahan-dahang humarap kay Elena. Isang tapat ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngamang ngiting hindi kailanman nakita ni Elena sa loob ng 3 dekada ng kanilang pagsasama. Maayos sila, Elena. Masayang-masaya sila dahil sa wakas may nag-aalaga na sa kanila ng tama. Sagot ni Ramon. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng paggalang. Congratulations sa award mo. Proud na proud si Papa sa'yo. At ako rin. Tumayo silang dalawa sa gitna ng hardin habang lumulubog ang araw. Walang pangangailangang magbalikan bilang mag-asawa at walang pilit na pag-ibig. Ang mayroon lamang ay ang isang malalim na pag-unawa at paggalang. Kontento na si Ramon na manatili bilang tagapangalaga ng ari-arian ni Elena, bilang paraan niya ng patuloy na pagsisisi at pagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Salamat, Ramon, tugon ni Elena. Inabot niya ang isang rosas at inamoy ang bango nito. Salamat sa pagpili na maging mas mabuting tao. Dahan-dahang hinaplos ni Ramon ang dulo ng daliri ni Elena. Isang maingat at magalang na pagpindot, tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikang matagal nilang binuo. Hindi sapat ang isang buhay para pawiin ang lahat ng sakit na idinulot ko, pero sapat na ang makita kang maligaya para masabi kong sulit ang bawat peklat na ito. Naglakad si Elena patungo sa puntod ni Don Teodoro na matatagpuan sa isang tahimik na bahagi ng estate. Inilapag niya ang tropeo sa tabi ng portrait ng matanda at nag-alay ng isang mabilis na panalangin. Nanatili siya doon ng ilang minuto. Ninanamnam ang kapayapaang hindi nabibili ng salapi. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagpapalit ng kulay mula kahel tungo sa madilim na asul, tumanaw si Elena sa malayo. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa bintana ng mansyon, isang babaeng matatag, malaya, at tunay na masaya. Ang 35 taon ng pagtitiis ay naging pundasyon ng isang taon ng ganap na kalayaan. Ngumiti si Elena sa kanyang sarili. Ang dulo ng bahaghari ay hindi pala nahanap sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng sarili niyang puso na natutong magpatawad at muling mabuhay. Ang bawat takip silim ay may dalang mensahe na ang lahat ng bagay, gaano man ito kasakit o katingkad, ay may kanya-kanyang takdang pagtatapos upang bigyang daan ang isang panibagong umaga. Nakatayo si Elena sa balkonahe ng mansyon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na lupain ng mga Valderrama. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang litrato nilang dalawa ni Ramon noong bagong kasal pa lamang sila. Tinitigan niya ang kanyang batang mukha, puno ng inosenteng pangarap at bulag na debosyon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang litrato sa loob ng Nara box.
Hindi niya ito winasak. Hindi niya ito sinunog. Nanatili itong bahagi ng kanyang kasaysayan. Ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng kanyang kasalukuyan. Madam Elena, handa na po ang hapunan. Marahang tawag ni Nanay Susing mula sa pinto. Nandoon na rin po si Ramon sa kusina ng mga tauhan. Katatapos lang mag-ayos ng mga kagamitan sa bodega. Tumango si Elena at ngumiti. Ang bawat tao sa bahay na ito ay may kanya-kanyang lugar. Hindi dahil sa utos ng batas, kundi dahil sa disenyo ng tadhana at pagpapakumbaba. Si Ramon ay nanatili, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong nahanap ang kanyang katubusan sa paglilingkod sa lupang dati, ay inakala niyang pag-aari niya. Nahanap na ba ni Elena ang kapatawaran? Oo, ngunit ang kanyang kapatawaran ay hindi isang kahinaan na nagpabalik sa kanya sa isang mapanirang relasyon. Ito ay isang kapatawarang nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng puot. Pinatawad niya si Ramon dahil ayaw na niyang dalhin ang bigat ng nakaraan sa bawat hakbang ng kanyang tagumpay. Pinatawad niya rin ang kanyang sarili sa mga taong hinayaan niyang maliitin siya. Sa bawat gabi ng katahimikan sa mansyon, dama niya ang kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi nakakahilom. Ang buhay ni Elena ay naging isang buhay na patotoo sa isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng mansyong tinitirhan o sa dami ng shares sa kumpanya. Ang tunay na kayamanan ay ang linis ng konsensya at ang katatagan ng puso na manatiling mabuti sa kabila ng paulit-ulit na paghampas ng kawalang katarungan. Ang pagtitiis ay may hangganan at sa dulo ng bawat sakripisyo, ang katarungan ay laging dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Bago pumasok sa loob, huminto si Elena sa tapat ng portrait ni Don Teodoro. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang kanang kamay at itinapat sa kanyang noo. Isang huling pagmamano sa matandang naging tunay niyang ama sa puso. Ang malamig na haplos ng hangin ay tila isang tugon ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Salamat, Papa, bulong ni Elena. Iniwan niya ang balkonahe at ang kadiliman ng nakaraan. Sa bawat hakbang niya papasok sa maliwanag na sala, bitbit niya ang karangalan ng isang babaeng natutong bumangon, lumaban, at higit sa lahat, ang magmahal sa sarili. Ang kwento ng kanyang 35 taon na pagtitiis ay natapos na at ang kwento ng kanyang walang hanggang kalayaan ay nagsisimula pa lamang.